Good morning everyone! Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating service ngayong umaga. Nako, second to the last Sunday na po ito ng ating taon, year 2020 at magtatapos na po ang taon ng ito at muli tayong tumayo. Simulan po natin ang ating umaga, ang ating serbisyo ngayong umaga sa pag-awit ng mga papuri sa ating Panginoon. Since it's already Christmas, let's sing some Christmas song. Let's sing the song Joy to the World. Everyone, tayo po lahat ay umawit. Tumayo po tayong lahat. Samahin niyo po kami sa pag-awit ng mga awiting ito. Everyone, sing now the first verse now. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Now on the second verse now. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Everyone sing joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. The world with truth and reigns, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Let's sing it one more time, everyone. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Amen. Tunay nga na malapit na ang Pasko, no? At ngayon, sa pagdating ng Pasko, sa araw ng Pasko, hindi lang natin naaalalahanin kung kailan ipinanganak ang ating Diyos, no? Ating Panginoon. This is the right time or the opportune time for us to be reminded what He did on the cross para sa atin. Let's sing this song. Come
stanza now, everyone. Sing choirs of angels, sing in exultation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the Everyone highest. sing now. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet Thee, born this happy morning. And Jesus, to Him be your glory given. Born of the Father, and now in flesh appearing. Everyone, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Now for the last time. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. 'Cause Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Come on, join us on the first stanza now. Everyone. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled, and the veil was torn. Love was so amazing. Amazing, love so amazing. Everyone, the chorus now. Jesus Messiah, the name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you, Lord. Everyone. All our hope is in you.
the light of the world. 'Cause Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue from sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah. Jesus Messiah, Lord of all. Dakilang Ama, maraming salamat, Panginoon. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for this holiday, for this Christmas, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin to have the opportunity to always remember, Panginoon, na kayo ay pinanganak dito, Panginoon, sa mundo upang eventually, Panginoon, mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng aming mga kasalanan. Kasalanan, Panginoon, na nagawa namin noon, ngayon, at sa mga gagawin pa po namin. Lord, your blood, Panginoon, is enough para po kami ay muling maging malinis sa inyo pong harapan at maging karapat-dapat, Panginoon, sa pagpuri at paglilingkod sa inyo. This morning, Panginoon, dalayan po namin na punuin niyo ang aming mga puso at isipan ng kasiyahan. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng mga pag-asa na lahat, Panginoon, ng mga nangyari sa buong taong 2020 ay mababago, Panginoon, ayon sa inyo pong kalooban. Ito po ang aming sama at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Let's take our Bibles and open it in the book of Revelation chapter 21. We'll be reading verses 9 and until verse 27. Revelation 21, verses 9 to 27. Read it with me. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And
had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. And on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. And he measured the wall thereof 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of 1 pearl, and the street of the city was pure gold, and it as it were transparent glass. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Shall we all bow down and pray? Lord, thank you for this morning. We thank you for the week that has passed. We thank you, O Lord, for this Sunday once again that you've given us to come together in spirit and in truth, to worship you, dear Lord, to hear your word, to sing praises unto your name. We pray, O Lord, that you prepare our hearts and minds for worship. We pray that you get glory out of everything that will transpire today. All this we ask in Christ's most precious name. Amen. Conquerors in all things through the glorious
At magdiwang pagkat sinilang na ang Saan natin ito? Okay naman to. Magre-record na tayo, nagsalita ka pang ganon. Ando sa iyo pag ay sa hindi tatanyagon sa santa sa puso magsimba ang namin sa iyo Panginoon di tayo di mo no Hindi naman Disyembre, kundi araw-araw dahil ikaw lang siyempre. Naniulit ko na. Hindi. Ibubuka mo lang yung bibig mo. Oo, pero magsasalita ka pa rin, Daddy, kasi ano yan, iinom tayo ni... Tama naman sinasabi ko. Hindi, gumagano ka Ikaw lang yun. Okay, sisend ko kay Astin yan, okay sa'yo Ikaw yun. lang yung ganun. Pero okay lang sa'yo yun. Okay lang sa akin yun. Sige basta okay sa'yo Kulit yun. mo eh. Papasa natin yun. Ikaw na mag-ano, pumindot. Nay, pindutin mo nga yun. Napahirapan ako ni Pete. Pagod na kaya ako. Hindi kasi daw, Nakarating ko lang galing trabaho. bago na siya. Siyempre, ang walang ilang. Si Hana naman eh. Ay, ano ba naman to si Hana? Ang dami mga ano eh. So mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At yung pong mga napanood nyo po kanina, lalong-lalo na po yung ating pong presentation, Aguinaldo, ay nag-trending po yan. Ano ho? Nung gabi po na pinalabas natin yan, nung Friday night, yan po ay nag-trending. Kaya sabi ko ho, sa lahat, yung po mga biglaan po kasi yan biglaan na nagkaroon tayo ng ganong klaseng preparation para maipalabas po natin doon sa ating Midnight Watch. At sabi ko po, ito po ay paalala sa lahat na yun pong mga lumahok po doon ay hanggang sa ngayon, buo pa po naman yung kanilang mga pamilya. Ano po? Yan. Kaya yun po ay isang ating pong pasasalamat sa ating Panginoon. At sa gitna po ng pandemyang ito ay nandyan pa rin po ang kasiyahan sa ating pong mga Pilipino. Tunay nga na ang mga Pinoy ay resilient po sa lahat ng mga pagsubok na ating pong nararanasan. Ngayon po ay dumako tayo sa pag-aaral po ng ating pong banal na kasulatan. So magandang umaga po uli sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood sa ating pong Zoom, kasama natin sa ating Zoom, kasama po sa ating pong Facebook Live, at sa mga manonood po nito, magandang umaga. Yung pong hapon na manood, magandang hapon. At yung gabi na ho na manood, yung pong mga kapatiran natin sa ibang bansa, magandang gabi po sa inyong lahat. So buong mundo po ay bukas ito pong ating pong pag-aaral at ating pong 25th Foundation Day celebration po natin ito. Ano ho? Ito po ay isang buwan na ating pong pagdiriwang ng ating pong silver founding anniversary ng Lighthouse Bible Baptist Church, Pasig. So, ngayon po ay dumako tayo sa pag-aaral saan ng ating pong banal na kasulatan. Now, dito po, makikita nyo sa ating kong likuran ay pag-uusapan po natin yung ating pong series na pinag-aaralan. Kaya ito pong ating pong pinag-aaralan ngayon sa mga ngayon lamang nakapagbukas, ngayon lamang po na
na matutunghayan, ito pong pag-aaral na ito po ay series na pag-aaral doon po sa Book of Revelation. At nandun na ho tayo sa huling dalawang kabanata ng aklat ng Apokalipsis o aklat ng Revelation. Kung hindi nyo po alam kung asan po ang Book of Revelation sa inyong banal na kasulatan, buksan nyo lang po doon sa pinakahuli. Doon po sa pinakadulo ng inyong pong banal na kasulatan at nandun po ang ating pong pag-aaralan. Lalo na po ang Revelation chapter 21. At pag-uusapan po natin ngayon ay the 7 new things. Okay? Ito pong 7 new things. Now, dito po sa Revelation chapter 21, verse 5, ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa atin, ito ho, "And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful." So tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat Panginoon sa aming pumuling pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa lahat ng mga nanonood, Panginoon. Dalangin po namin na ang lahat po na nanonood ngayon ay makaranas ng iyong kapayapaan, makaranas ng iyong pong pagpapala, makaranas ng iyong pong pag-ibig, Panginoon. At masumpungan po nila ang inyong pong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Sa lahat po ng mga kasama ho namin ngayon na nanonood at nakikiluwalhati po sa inyo. Kayo po, Ama, kung sila man po may karamdaman, bigyan niyo sila ng kagalingan. Kung sila po, Panginoon, ay may mga problema sa kanilang buhay, dalangin po namin, O Diyos, na itong salitang kanilang mapapakinggan ay magbigay sa kanila, Panginoon, ng biyaya at kahabagan sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa lahat ng mga nakikibahagi po ngayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. The 7 new things. Now, wag ho kayong malito sa ating pong mga pinag-aaralan, mga kapatid. Lalong-lalo na ito pong mga figures po natin na ito na nakikita ho natin. Yan pong decolores na yan na nakikita ho natin yun po ay bahagi ng ating pong pag-aaral sa Book of Revelation. Ngayon, pinakita po natin yan dahil yan po ay yun pong tinatawag natin the 7 dispensation. Sa Bible School po, sa Bible Seminary, isang subject po sa amin yan, Bible dispensation. At yun po ay isa sa aking pong tinuturo sa ating pong seminary o sa ating pong Bible School. Now, ang Bible School po ay hindi ho naman ito para doon sa mga magpapastor. Ito po ay para sa lahat na upang magkaroon ng kaalaman ng salita ng Diyos. So yan po, yan pong kulay puting yan, kulay orange yan, kulay blue yan, the 7 dispensation. The dispensation of innocence, the dispensation of conscience, human government, the dispensation of promise, the dispensation of the law, the dispensation of grace, and the dispensation of the millennial kingdom of Christ. So, 7 dispensation. Now, kaya wag ho kayong malito kasi iyan po ay isang subject sa Bible School po natin. Now, yun po naman na pinag-aralan po natin, yan pong next slide na yan, yun po yung pinaka-outline naman ng ating pinag-aaralan ng Book of Revelation. Yun po talaga yung noon pa natin pinag-aaralan. Kaya kayo po na mga ngayon pa lamang po matutunghayan ito pong mga pag-aaral na ito, ay kung nais po ninyong malaman yung mga nakaraan pag-aaral po, mahalaga po yun upang maintindihan po natin ang kabuuan ng aklat ng Revelation. Kaya kung ngayon lamang po kayo ay nakapanood nito, ay malamang mangyari po ay mag-message lang po kayo at bibigyan po namin kayo ng link para mapakinggan po ninyo yung mga nakaraan na mga katuruan. Now, the 7 new things ang pag-aaralan po natin. Kasi po, yung pong Book of Revelation, alam po natin na yun po ay composed of 7 of sevens.
Bakit 7 of sevens? Yan, 7 po yun. The 7 churches, the 7 seals, the 7 trumpets, the 7 personages, the 7 vials, the 7 dooms, and the 7 new things. Mapapansin niyo po, dyan po sa inyo pong screen ay nandiyan po yung past, yung present, yun po yung kapanahunan natin, 2020, at of course, yung pong susunod na 7 seal, trumpets, personages, etc., etc., lalo na po yung topic natin ngayon, yan po ay future na magaganap. No? At magaganap po yan sa mga susunod na madali ng panahon. No? Kaya po, ngayon, dumako na ho tayo doon sa the 7 new things. Mapapansin niyo po, dyan po sa inyo pong screen, na yung the 7 new things ay after po ng 1,000 years millennial reign of Christ. Sa 1,000 years millennial reign of Christ, dyan po nakasaad yung pong the 7 dooms, no? Na pag-aralan na ho natin yan. Specifically, Revelation chapter 20 po yan. At yung pong sumunod niyan, the 7 new things, yan ang ating pag-aaralan po ngayon. Ano ho? Ano-ano po ba ito? 7 new things. Ibigay ko na po ito sa inyong lahat, itong 7 new things na ito, tapos saka po natin isa-isahin. Ano po? At ito po yung 7 new things na makikita ho natin sa Revelation chapter 21 and Revelation chapter 22. Yan po ang ating pag-asa. Yan po ang ating pong magiging kalalagayan. Ano ho? Pagdating po ng ating pong Panginoon, Jesus, na siyang inaasam-asam po natin. Ano po yun? The new heaven. Makikita ho natin yan. Titira ho tayo dyan. The new earth, the new city, the new nations, the new river, the new tree of life, and the new throne of God. Ano ho? So, ito ho ang ating pong pinaka-outline sa umaga pong ito, at pag hindi natapos, di mamayang hapon, ano po. Now, puntahan po natin doon sa Revelation chapter 21. Doon po natin makikita yung the new heaven, the new earth, the new city, and the new nations. Sa Revelation chapter 21, verse 1, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Yun, napakalinaw po. No? Ipinakita na po ito kay Apostle John. Yung pong ay, dito po sa Revelation 21 verse 1, ay si Apostle John. Kasi si Apostle John ay binigyan ng Panginoon ng vision. Ano ho? Vision. At alam niyo po ba, napakadakila ang Panginoon dahil sa pamamagitan din po ng television po natin, sa pamamagitan po dyan po ng cellphone po ninyo. Alam niyo kung bakit tinawag na television? Kasi yung pong TV, ay ginagamit po ng Panginoon to tell His vision. Kaya, tell a vision. Television. Kaya mga kapatid, sinasamantala ho natin kanina. Nako, enjoy na enjoy ako doon sa kids mass party ng mga bata. Ano ho? Kaganda. Mamaya ipopost po natin yung po mga ginawa ng mga bata ho. Kahit po sila, itong mga anak-anak natin, nasa kanilang mga bahay, ay meron pa rin pong kasiyahan sila itong panahon ng Pasko. Dahil ang Pasko po talaga ay para sa mga bata. Kaya sila may mga raffle po sila doon. Online, telling the vision. On television, nakikita po natin doon yung kasiyahan ng ating pong mga bata, ng ating pong mga kids. Kaya sa kanilang Christmas Kids Party. So, magandang Pasko po, maligayang Pasko sa ating pong mga bata at sa lahat po ng mga nakilahok. Lalong-lalo na yung po mga nag-sponsors ng mga pagkain, salapi, pera, at kung ano-ano pa man dito sa mga batang ito. At alam niyo po ba, kahit bata, meron na rin pong GCash, no?
May mga account na rin po sila, Paymaya. So, ganun ho, ang mga regalo ho ngayon ay pa-Gcash na lang ho. Okay, mga high-tech na rin po itong ating po mga bata. Kaya, Ninong, ito po ang Gcash ko. Ninang, ito po ang aking Paymaya. Ninong, ito po ang aking KD account, passbook account ko. Yon. Okay, tuloy tayo. And I saw, sabi ni John, nakita daw ni John yung new heaven. So pinakita kay John yung vision na new heaven. Kaya bakit tayo naniniwala na merong new heaven, merong new earth? Dahil pinakita po kay Apostle John. At ngayon po ay pinapakita din po sa atin ng Panginoon. God is telling us the vision. No, bagamat ang iba hindi ho naniniwala na meron langit at meron lupa. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi sila naniniwala. So, nandyan yung new heaven, nandyan po yung new earth. Kasi ito pong heaven na ito meron tayo ngayon, at ito pong earth na ito na meron po tayo ngayon, itong kinalalagyan po natin, ito po ay mawawala. No? It will pass away at there will be no more sea. Wala nang dagat, wala nang tubig, wala nang ilog, wala na. Okay? Now, dahil ito po'y mapapalitan ng bagong langit at bagong lupa. Verse 2, ano sabi sa verse 2? And I, John, okay? Sabi dito, si John, ako na si John, nagpapatotoo. Ito po ay isang patotoo ni Apostle John. Siya po ay living, eyewitness, na testigo, na nakita niya kasi si Apostle John po dinala sa langit ng ating pong Panginoon upang ipakita ito pong vision na ito, itong pangitain na ito. And I, John, saw, kaya po past tense po ito sa kanya, kay Apostle John, kasi nakita niya. Tayo po, hindi pa natin ito nakikita. No? Nakikita lang ho natin ito sa pangitain din, vision. Okay, sa isip. No? Kaya minsan ang tawag sa atin, mga hangal, mga fool. No? Dahil, asa naman ang langit, asa naman ang Diyos, no? Ang tao po kasi, lalong-lalo ang sanlibutan, naniniwala sila sa prinsipyong to see is to believe. Pag nakita nila, saka sila maniniwala. Tayo po hindi. Ang umiiral po sa atin ay pananampalataya. Okay, verse 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem. Okay, nakatatlo na tayo. New heaven, new earth, and New Jerusalem coming down from God out of heaven. Saan daw galing yung New Jerusalem? Galing daw po sa langit, sa new heaven. Galing sa Diyos, bumababa. Prepared as a bride adorned for her husband. Abay, napakaganda po ang pananalita po rito ng banal na kasulatan. Dahil ito daw pong lunsod na ito, bagong lunsod. Alam niyo, pag bago, maganda yan. Pag bago, masaya. Pagbago, kagilas-gilas. Pagbago, exciting. Ano ho? Exciting po itong verse 21 and chapter 21 and chapter 22 ng Book of Revelation. Kasi yung verse chapter 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, etc., etc. Kalungkot po yun, di ba? Puro po yun judgment, paghatol, paghuhusga, kasiraan. Pero ito po, Revelation chapter 21, Revelation chapter 22, ay kasiyahan, exciting, excitement. At sabi rito, bumababa daw yung New Jerusalem na yung bumababa na galing sa Diyos, no? Ay parang katulad daw po, hinahalin tulad sa isang babaeng ikakasal na nakagayak, nakasuot ng pangkasal, di ba? Pag nakasuot ang pangkasal, ibig sabihin talagang nandun yung kasiyahan, nandun po yung pananabik, nandun po yung excitement. Abay, bumababa daw po siya. No? Parang yung ikakasal na babae na bumababa at kaya papunta na ng altar. Here comes the bride, all dressed in white. So, nandun yung excitement. Lahat ng mga guests, lahat ng mga tao doon po sa kasalan, lahat nakafocus doon sa bride, sa ikakasal, habang siya'y
nakahandang sinasalubong ng kanyang lalaking mapapangasawa. So ganyan po demonstrate, ganun po pinapaliwanag o pinapahayag kung papaano unti-unting bumababa yung pong New Jerusalem. Yung pong New Jerusalem, yun po yung tirahan natin. Yun po yung ating tirahan. Sabi sa verse 3, "And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God." Oh, napakasaya mga kapatid. Kaya sabi rito, tingnan nyo, pagmasdan ninyo ang tirahan ng Diyos sa piling ng kanyang mga banal. At ang Diyos mismo ang makakasama nila. At ang Diyos mismo ay magiging Diyos nila. Yan po. Kaya nakikita nyo po ba ang magiging magandang kapalaran? Kung pwede kong gamitin po yung salitang kapalaran na yon sa atin, no? Kasi hindi tayo naniniwala sa mga kapalaran ito. Hindi ho, kasi lahat po yan ay biyaya ng Diyos, inakda ng Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, wala ka makikitang swerte, malas, wala po. Bakit? Dahil sa atin po, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. Walang malas po sa biyaya ng Diyos. At tayo po na mga anak ng Diyos ay na masusumpangan po natin ang kanyang biyaya. Verse 4, "And God shall wipe away all tears from their eyes." Ganda, di ba? Papahirin ng Panginoon ang bawat luha. "There will be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away," sapagkat lumipas na ang mga bagay na ito. Ang unang bagay, the old earth and the old heaven, lumipas na ang mga ito. At ang lahat ay bago. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng pagtitiis, wala ng pagluluksa, wala ng iyakan, wala ng paghihirap. Ito po ang ating pong pag-asa. Verse 5, anong sabi rito? "And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful." Paniwalaan po natin ito. Kasi sabi ng Panginoon, ang lahat na ito na nakikita nyo po dyan sa screen ng mga verses ng banal na kasulatan, ito po ay totoo at pwedeng pagkatiwalaan. Ang salita ng Diyos ay pwedeng asahan. Ito pong mga salitang ito ay totoo. Kaya sabi ng Panginoon, gagawa ako ng panibagong sanlibutan. Sabi niya nga, at I will make all things new. Bago. Bago. Lahat po ay bago. Now, verse 6. Verse 6, "And he said unto me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of new life." Okay. Kaya po mga kapatid, sa mga salita pong ito ng ating pong Panginoon, makikitaan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagod ka na ba dito sa mundong makasalanan? Pagod ka na ba sa mga kasiyahan na binibigay ng sanlibutan na hindi nagkakaloob sa atin ng sukdulang kaligayahan? Alam nyo ko, kahit meron kang salapi, meron kang pera, meron kang magandang bahay, meron kang magandang sasakyan, meron kang magandang asawa, meron kang magandang mga anak, meron kang, kung lahat na bagay nasa sanlibutan ay nasa sayo, subalit parang bang meron pa rin kulang na ikaw ay nararamdaman. Parang hindi pa rin sapat ang mga ito. Isa lang po yan. Ang ibig sabihin, ang kulang sa'yo, nauuhaw ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nauuhaw ka sa Diyos na buhay. Ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos na may lalang sa'yo. Yun po. Kaya ang Panginoon po ay
nagbibigay ng pagkauhaw po sa atin. Mauhaw tayo kung wala pong kasapatan ang lahat ng mga karangyaan ng buong sanlibutan at parang kulang pa rin, nauuhaw ka. Nauuhaw ka sa Panginoon. Nauuhaw ka sa Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya ngayon na tayo po nakikinig ng salita ng Diyos, di ba, it is refreshing. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito sa ating coming together, nagbibigay ito sa atin ng buhay. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ito ng kalakasan. Nagbibigay sa atin ito ng kagalingan. Nagbibigay sa atin ito ng kaalaman na hindi natin masumpungan sa anumang klaseng institution o universidad. Ano po? Tapos verse 7, and he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Okay, now, skip na tayo sa verse 8. Yan po ay tumagal-tagal tayo. Dito tayo sa verse 9. Verse 9, and there came unto me one of the 7 angels, which had 7 vials full of 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, and I will show thee the bride, the Lamb's wife. Halika, sabi niya kay Apostle John, at ipapakita ko sa iyo ang babae, ang asawa ng kordero. Ang babaeng ikakasal sa asawa ng kordero. Sino po ba yung tinutukoy na kordero? Kordero ng Diyos, the Lamb of God, si Kristo Jesus. Kaya, ang church po, makinig po kayo, kahit po mga bata, makinig po kayo. Ang church, ang eklesiya, ay ikakasal kay Kristo. Siya nga pala, ang ikakasal po kay Kristo, hindi individual. Are you listening? Ang ikakasal po kay Kristo ay hindi individual. Ang ikakasal kay Kristo ay corporate. Ang church, ang eklesiya. So, sino po ang mga nasa eklesiya? Yung bahagi ng eklesiya. Yung member ng eklesiya. Yung kumikilos sa eklesiya. Kaya, warning, kung wala po kayong pagkilos sa eklesiya, hindi po kayo maikakasal kay Kristo. Kasi ang pagkasal kay Kristo po ay bilang isang eklesiya. Paano kung wala kang pagkilos sa eklesiya? Paano kung sa school nyo, wala kang pagkilos sa school. Ibig sabihin ng pagkilos sa school nyo, sa klase nyo, wala ka man lang recitation, no? Wala ka man lang attendance, walang pagkilos ng attendance. Wala ka man lang mga assignments. Wala ka man lang ginawang mga projects. Wala ka man lang communications sa teacher. Walang pagkilos. Ano mangyari niyan? May bagsak. Kaya nakikita po sa pagkilos. May pagkilos po ba kayo sa eklesiya natin? Ano po ba ang mga pagkilos po natin sa eklesiya natin? Yung mabuksan lang po natin ang ating pong live na ito, pagkatapos after 3 minutes, 5 minutes, umaalis na. No, wala asan ang pagkilos na mayroon tayong ganyan? Yung pagkilos po natin sa ating po mga special numbers, pagkilos po yun. Yung paglilinis po natin dito sa ating eklesiya, pagkikilos po yun. Ano po bang pagkilos ang ginawa po ninyo sa ating pong eklesiya para sa ating pong Panginoon? O mas marami po tayong pagkilos sa sanlibutan? Saan tayo mas maraming pagkilos? Saan tayo mas maraming ginagawa? O kaya saan tayo po mas maraming nakafocus ang ating pong isipan at ating panahon? Saan? Sa Panginoon po ba? Sa ating pong yaman? Sa ating pong sanlibutan? Nasa pagkilos po yan natin. Kaya sabi rito, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Ang church, ang eklesiya po, ang ikakasal kay Kristo Jesus. Mind you, hindi po lahat naniniwala na tayo po ikakasal kay Kristo. Kasi sa kanila, hindi nila maisip, paano ikakasal kay Kristo Jesus? Hindi nila maisip, hindi nila maintindihan. Kasi wala silang pananampalataya. Now verse 10, and he carried me away in the spirit. Nakita niyo po, sinasabi ng Banal na Kasulatan, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain. In the spirit, hindi po flesh and blood. Dinala po si Apostle John, hindi po flesh and blood, hindi bodily, hindi physical. Kundi by the Spirit.
to a great and high mountain and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Ito pong New Jerusalem na ito, mga kapatid, hindi po ang nag-arkitekto tao. Ito, ang Jerusalem pong ito, New Jerusalem, hindi po ang nag-design tao. Hindi po ang ano ba tawag niyan? CAD ba yun? CAD? Tao, hindi po. Ito po ay ginawa ng Diyos, bumaba mula sa langit, galing langit, hindi po galing lupa. Wala pong nag-engineer dito, wala pong nag-arkitekto rito, wala pong nag-design dito, kundi maliban ang Panginoon. Hindi po ito galing sa lupa. No, ito'y galing sa new heaven, that great city, the holy Jerusalem, descending. Bumababa, unti-unting nakita ni Apostle John, bumababa mula sa langit. Okay? Verse 11, and having the glory of God. Isipin nyo, nakita niya po yan na bumababa at nagliliwanag galing sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo, napakahirap pong i-imagine itong nakita po ni Apostle John. Kasi sa kanya pinakita. Sa atin po, nababasa lang ho natin. Kaya, depende ho ito kung ano po ang imahinasyon po natin rito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Basta, ang sabi po, nagliliwanag. Ito pong New Jerusalem na bumababa, no? Bumababa mula sa New Heaven, bumababa po doon sa New Earth, tatlo na, New Heaven, New Earth, New Jerusalem, na siya pong titirhan natin. Abay, habang bumababa po yun, taglay-taglay niya yung nagniningning na kaluwalhatian. The glory of God, yun po. Ang kanyang description, yun lang, the glory of God. Kaluwalhatian ng Diyos, nagliliwanag, nagniningning, umiilaw. Hindi lang kumikot-ikot-itap, kundi umiilaw, bright light. No? Tapos verse 12, and had a wall, and great and high. Meron daw pong, nababakuran daw po ito ng mataas na pader. No? And had 12 gates, and at the gates 12 angels, and the name written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Imagine niyo po, no? Tulungan niyo po ako i-imagine. Imagine niyo po ninyo itong ating pong magiging tirahan. Mas maganda po ito kaysa sa anumang bahay na meron po tayo. Dahil ito raw pong New Jerusalem ay mababakuran ng mataas na pader. May 12 pintuan, 12 gates. At bawat pintuan ay may bantay na anghel, isang anghel. At sa bawat pintuan ay nakasulat sa pinto ang mga tribes of Israel. Yung 12 tribes of Israel, yun po ang pangalan ng bawat pintuan, no? Yung pong pinto, the tribe, si Reuben, Issachar, kung sino-sino po pong tribe, children of Israel na yon. Verse 13, on the east, 3 gates. So tingnan niyo po imagine po ninyo itong bumababa pong ito na tirahan po natin. Meron pong east side, west side, north side, south side. So, 4 ang corner. On the east, meron pong 3 gates. On the north, meron 3 gates. On the south, meron pong 3 gates. On the west, meron pong 3 gates. Verse 14, and the wall of the city had 12 foundations. Yung pong the wall, no? Yung pong pader ng lungsod, ang pundasyon ang pundasyon na bato. May nakasulat din po ng mga 12 apostles of the Lamb. Yung pintuan, ang pangalan ng bawat pintuan, the 12 tribes. Pero yung pong pundasyon ng mga pintuan pong ito, ang pundasyon ay ang pangalan ng 12 apostoles. 12 tribes, mga kapatid. Kaya ito pong New Jerusalem, ito pong New Heaven, ito pong New Earth, hindi tao ang nagdisenyo. Hindi arkitekto na galing sa lupa.
Hindi po engineer na galing po sa mundong ito. No? Hindi po ako. No? Bilang profession ko po, bilang isang civil engineer, hindi po. Verse 15, anong sabi rito? And he talked with me. Sino yung he talked with me? Yung pong anghel ay kinausap si Apostle John and had the golden reed to measure the city and the gates thereof and the wall thereof. At nakipag-usap sa kanya yung anghel. Yung anghel pong yon ay may dalang gintong panukat. No? Metro, kung tawagin po natin. Meron siyang hawak na gintong metro. No? Panukat upang sukatin ang lungsod. At sinukat nga sa verse 16. And the city lieth foursquare. No? Yung pong lungsod ay ginawang foursquare di parisukat. No? Apat ang dimension. May foursquare parisukat. Merong the length is as large as the breadth, and he measured the city with the reed 12,000 furlongs, and the length and the breadth and the height of it are equal. Yun po sinukat pa. At nung sinukat pong yun, bawat kanto, sinukat ng bawat kanto, at nung sinukat po ang luwang ng lungsod at ang haba po nito ay pare-pareho. No? Meron pong 2,200 kilometers. Yun po ang ibig sabihin ng 12,000 furlongs. 2,200 kilometers ang haba. Isipin nyo na lamang, ang 1 kilometer, di ba? 2 kilometers, di ba? 3 kilometers. Ito po, 2,200 kilometers. Ganon din daw po ang haba, ang lapad, at pati po ang taas. 2,000 kilometers ang taas. Kaya pwede po itong cube. Okay? Pwede po itong cube. Pwede rin po itong pyramid. So, either of the two, wala pong sinabi rito, pero pwede po itong hugis pyramid, no, na may 4 pong base, no? 4 na side ang base, or pwede rin pong cube. Malamang parang pyramid. Anyway, kasi yung po mga ginagawa ng mga children of Israel, di ba, mga pyramid. Anyway, wala po naman masyadong sinabi rito. Basta yun po ang possible na itsura po nito, pyramid. Verse 17, and he measured the wall thereof 144 cubits, according to the measure of the man, that is of the angel. So sinukat din po yung pader, at yung pader, ang taas din po yung pader. At ang pader ay ilan? 65 metro ang pader, ang taas. Verse 18, and the building of the wall of it was jasper. Tingnan niyo po ninyo. Kaya hindi po tao ang gumawa, no? Ang Diyos ang gumawa. Kasi ang pagkagawa o kaya ang materyales na ginamit upang gawin ito pong lungsod na ito, yung pong pader, yung pong pundasyon, at ang lahat po na nandito ay binanggit po sa verse 18. And the building of the wall of it was of jasper. And ano po ba yung jasper? Yung po ay precious stone, jasper. And the city was pure gold. Wow! Pure gold. The city was pure gold, like unto clear glass. Itong pure gold daw pong ito ay parang crystal clear. Wow, ganda, no? Napakaganda. Isipin niyo po yan. Imagine niyo po. Verse 19. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. Yun daw pong pundasyon ng syudad na ito. Yung pong mga materyales na ginamit ay napapalamutian, ginagayakan, napapalamutian ng mga mahalagang bato. Okay? And the first foundation was jasper, and the second foundation, sapphire, and the third foundation, the chalcedony, and the fourth foundation, emerald. Ito po ay mga mamahaling hiyas at mamahaling bato na ako po mismo, hindi pa ako nakakita nito ng personal. Verse 20, pero nandyan po yan, mga mayayaman na tao, meron dyan eh. Yung iba sa atin, mayroon pong jasper ang hikaw, emerald ang ang kanyang singsing o whatever. Verse 20, the fifth, sardonyx. The sixth,
foundation sa Diyos. Isipin niyo po, yan po ang pundasyon, hindi adobe, hindi bato, hindi semento, hindi mga mahahaling hiyas. The seventh chrysolite, the eighth foundation, beryl, the ninth foundation, topaz, the 10th foundation, chrysoprasus, the 11th foundation, jacinth, the 12th foundation. Yung section po namin nung grade, nung third year, fourth year high school po kami, amethyst. No? Amethyst, o nung high school. Yun po ang mga foundation, mga mamahaling, mga magagandang hiyas, mga bato. Ano po? Yun ang pundasyon. No? Ang iba, pundasyon bakal, kinakalawang po yun eh. Ang iba, ang pundasyon, semento, nasasira din po yun eh. Pero ito po, magagandang klase at matitibay na klase. Verse 21, and the 12 gates were 12 pearls. Nakita niyo po yan, sinasabi ng banal na kasulatan, yun daw pong bawat gate, mga kapatid. Yung bawat gate ay ang pundasyon galing sa napakalaking oyster. O di ba? Kasi isa lang yung gate po, isa lang na pearl. Buong pearl, yung buong gate, buong pearl, isang pearl lang. Kung ganun kalaki po ang gate na yan, na doon galing ang pearl. Yung pearl na malaki, doon galing yung gate. Abay, napakalaking kabebe ito. Napakalaki ito. Anyway, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. Nakita niyo yan? Bawat gate, isang pearl lang. Ang laki. And the street, at wala po itong China pearl. Hindi po ito China pearl. Ito po ay totoong pearl. And the street of the city was pure gold. Diyan po tayo lalakad. Pure gold, and it was transparent glass. So napakalinaw po na parang kristal, parang salamin, maaaninag mo ang iyong sarili. Dito po sa magandang ginto pong ito, pwede ka magsuklay. Makikita mo ang kabuuan natin. Dito po sa ating pong lalakaran. Verse 22, and I saw no more temple therein. Wala nang nakita pang lunsod. Templo sa lunsod. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Okay? Wala na po siya nakitang templo sapagkat ang Panginoong Diyos at ang makapangyarihan ng sa lahat at ang kordero, siya na po ang templo. Okay? Siya na po. Verse 23, and the city had no need of sun, neither of the moon, to shine in it. Hindi na kailangan po dito po sa tirahan natin, hindi na kailangan ng buwan, hindi na kailangan ng araw, hindi na kailangan ang kanilang tanglaw o liwanag, sapagkat ang kaluwalhatian po ng Diyos, ang siyang liwanag po nito. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Yung pong kordero, si Kristo Jesus, siya na po ang ilaw. Yung kanyang, yung kaluwalhatian ng Diyos, siya na ho mismo. No? Verse 24, and the nations of them which are saved shall walk in the light. Verse 24, pang-apat, new heaven, new earth, new Jerusalem, new nations. New nations, mga kapatid, and the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the king of the earth do bring their glory and honor into it. Wow! Bagong mga bansa, liliwanag bagong mga bansa, mga kapatid. Kaya nga, we will reign with Him. Sino kaya ang mga presidente ng mga bansang ito? Ikaw, ako. Sino kaya ang mga pangulo ng mga bansa, ang mga nasyon na ito? Ikaw, ako. Sino kaya yung mga opisyales ng mga bansang ito? Sino kaya mga nakaupo
sa pamahalaan ng mga bansang ito, mga anak ng Diyos. Ikaw, ako. Okay? Tayo na mga kabahagi ng eklesiya. Kaya makibahagi ka sa eklesiya. Magparamdam ka po sa eklesiya. Kung dito po sa ating Facebook, sabihin niyo po, joining. Ano ho? Paramdam po yan kasi chinechikan nga po ang attendance. Kung dito nga po, pinapachikan ko ang attendance kay Ate Beth mo, ilan po nag-attend? Bago tayo nagsimula, nagtanong ako, ilan nasa Zoom ngayon? Ngayon magtatanong ako, ilan nasa Zoom ngayon? Ilan nasa Facebook ngayon? Ilan nanonood po ngayon? Naka-live po tayo ngayon sa public. Ano ho? Kaya pwede nyo po itong i-share, itong mensahe pong ito, upang magkaroon ng pag-asa ang mga tao. Kasi may tunay na new heaven, may tunay na new earth, may tunay na new Jerusalem, may tunay na new nations. Magaganap at makikita po ito. We will walk, we can touch them, we can sense them. Lahat po yan na napabasa ho natin ngayon dito. Verse 25, and the gates of it shall not be shut at all by day, for they shall be no more night there. Yung pintuan, hindi po sasara. No? Yung pintuan hindi po sasara. Bakit hindi sasara? Kasi wala naman pong gabi. Puro araw. No? Kahit po yung Guda nakalagay. Minsan tinanong ko yung nagsiservice sa Guda. Yung Guda, yung goto. No? Open 25 hours. Guda. Yan, Guda. Yung goto. Open 25 hours. Tinanong ko yung waiter. Open pala kayong 25 hours, bakit merong kandado yung pinto nyo? Open pala 25 hours, ba't may kandado? Ba't may pintuan? Ba't may lock? Anyway, ito ho, wala na. Hindi na po sasara ng pinto. Bakit hindi sasarahan? Kasi hindi masasapit ang gabi. Matalino, no? Verse 26, and they shall bring glory and honor to the nations into it. Last verse. Last verse na. And there shall be in no wise enter into it anything that defileth, neither whosoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Walang sino daron pong marumi, makasalanan ang makakapasok po doon. Walang sino man, yung mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam ang mga makakapasok po doon. Walang sino man di malinis o buktot ang makakapasok po doon. O kaya mga sinungaling. Wala pong sino man sinungaling ang makakapasok po doon. Sapagkat ang makakapasok po doon ay mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero. Narinig niyo po? Ang makakapasok lamang po doon ay yung pong pangalan na nasusulat sa Book of Life. Ang pangalan niyo po ba nasusulat sa Book of Life? Hello? Ang pangalan niyo po ba, palagay niyo, nasusulat sa Book of Life? Opo, pastor. Joining nga lang, hindi mo kaya isulat eh. Yun nga lang, magparandam ka. No? Magparamdam tayo mga kapatid. Nakasulat po ba ang iyong pangalan sa Book of Life? Yun nga lamang isulat mo ang pangalan mo sa tithes offering mo, sa mission offering mo. Okay? Yun nga lang isulat mo ang pangalan mo mga kapatid na ikaw ay watching or joining doon po sa ating pong FB Live o dito po kayo po na mga nanonood po ngayon, ilagay niyo pong pangalan niyo. Joining po, no? Praying po. Pastor, nandito po. At nasa attendance po kami. Okay? Yung po, kaway-kaway naman minsan. Mag-like naman po minsan. Magparamdam po tayo. Okay? So, now, punta tayo doon sa aking pong PowerPoint. New heaven, new earth, new city, new nations. Diyan po muna natin tatapusin mga kapatid. Now, tanong, ito po ba ay illusion? Okay? Pakita nga po dyan yung aking PowerPoint. Ito po ba ay illusion?
Yung PowerPoint. Alam nyo, sa ibang mga tao, ito pong nabasa ho natin at pinapaniwalaan natin, sa iba, illusion lang yun. Kathang isip. Or, ito po ba illusion, kathang isip? Marami pong nagsasabi niyan. Or, ito po ba ay wisdom? Karunungan. Para sa inyo po, illusion lang po ba ito? Na merong new heaven, new earth, new Jerusalem, na ang pundasyon ay mga mahahaling hiyas, na merong gate na ang gawa yari sa perlas, napakalaking perlas. Ito po ba illusion or wisdom? No? Ano sabi ng banal na kasulatan? Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the holy is understanding. Now, bottom line mga kapatid, katulad po ng aking mensahe doon sa ating mga ladies kahapon, sa kanila pong ladies fellowship, no? Christmas fellowship po nila. The fear of the Lord. Yan po. Meron po ba kayong takot sa Panginoon? Meron po ba tayong takot sa Panginoon? Kasi ang sabi ho ng banal na kasulatan, ang takot sa Panginoon ay karunungan, ay kaalaman, ay kaunawaan. Kaya, ito po bang na pagtunghayan po natin ngayon, ito po ba ay karunungan sa inyo? Ito po ba ay kaalaman sa inyo? O ito po ba ay kaunawaan sa inyo? Or tulog na kayo? Or hindi ho natin ito siniseryoso, mga kapatid? Or wala tayong pake. Hindi tayo makatyaga na umupo ng 15 minutes, ng 30 minutes, o hindi man lang matapos itong mensaheng ito. Bakit? Kasi sa iba, hindi po ito kaalaman, hindi po ito karunungan, hindi ito kaunawaan. Bakit? Bakit ganun sila? Illusion lang. Bakit? Because they do not have the fear of the Lord. Proverbs 9:11. Ano sabi sa Proverbs 1 verse 7? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. And fools despise wisdom and instruction. Walang takot sa Diyos. Kaya pag walang takot sa Diyos, hinahamak itong wisdom natin. Sabi nila, illusion lang yan. Hindi totoong darating si Kristo Jesus. Bakit naman ako magiging kabahagi ng church? Puro church. Baka sumobra na tayo sa kabanalan. Mga kapatid, it's the world, the fools despise, hinahamak tayong mga mananampalataya. Hinahamak ang mga born again, mga born against yan. Mga sunog, mga burn again yan, mga burn against. Hindi totoo yan, mga Bible na yan. Wala yan. Okay? Bakit? Wala silang takot sa Panginoon. Kasi pag may takot, nandyan ang wisdom, nandyan ang knowledge, nandyan ang understanding. Pag wala, hinahamak ang mga ito. Itong kaalaman natin sa banal na kasulatan, hinahamak. Anong rapture? Hindi maintindihan. Sabi rito, tingnan nyo sa aking PowerPoint. The fear of God's word is the beginning of knowledge. The fear of God's word is the beginning of knowledge. To say without fear that there is no God is fool. I'll repeat. To say without fear. Kung sasabihin mo wala kang takot na walang Diyos, you are a fool. Hangal. Being fool is without wisdom. Okay? Bakit? Anong sabi rito? Sa Psalm 14. Psalm 14 verse 1. Yung iba, ang pronunciation niyan, plasam. Hindi po yan plasam. Yan po ay Psalm 14, verse 1. The fool
Sino yung the fool? Si the fool. Sino yung fool? Yung hangal. Sino yung fool? Yung ulul. The fool had said in his heart, there is no God. Pag meron nagsasabing, hindi totoo ang Diyos, that is, he is a fool. Pag sinabing, hindi totoo ang rapture, he is a fool. Pag sinabing, hindi totoo ang millennial reign of Christ, he is a fool. Pag sinabing, hindi totoo yung new heaven, yung new earth, he is a fool. Hangal. The fool had said in his heart, there is no God. And sila mga nagsasabi na there is no God, there is no millennial reign of Christ, there is no 7 dispensations, there is no rapture, there is no eternal life, there is no heaven, there is no earth, there is no new heaven, there is no hell. Yung mga nagsasabi ho niyan, they are corrupt, they have done abominable works, and there is none that doeth good. Alam niyo po ba? Okay? Sa mga walang takot sa banal na kasulatan, sa sinasabi ng banal na kasulatan, sa mga walang takot sa Biblia, sa mga walang takot sa Diyos. Okay? Ang sabi ng banal na kasulatan, sila ay bulok sa kanilang kasamaan. Gumagawa sila ng kabulukan ng kanilang kasamaan. At ang gawain po nila ay pawang masasama. Okay? Let me point my finger and to the screen, sa inyo. Pero mind you, may 3 rin pong tumuturo sa akin rito. Pag wala ho tayo sa paglilingkod sa Panginoon, corrupt tayo. Pag wala tayong paglilingkod, pagkilos sa Panginoon, pag wala tayong takot sa Kanyang salita, corrupt. Kahit pa ikaw pa ang pinaka-pilantropo na tao sa buong mundo, cover up mo po lamang yan. Nagbabait-baitan ka lamang sa mata ng tao. Dahil pwede ho yan gawin ng mga taong may mga masasamang isipan at puso at hindi naniniwala sa Diyos. Sa mata ng tao, malamang sila ang pinakamabait, sila ang pinakamatulungin, sila ang pinakamapagbigay, sila ang pinakamayaman, pero sa loob ng isipan po nila at puso, there is none that doeth good. Cover up lang po lamang nila ang kanilang social status na maganda, ang kanilang magandang pagsasalita, ang kanilang magandang pagkilos. Pero sa totoo, hindi sila naniniwala sa Bible. Itong pinag-aralan natin na 7 new things sa kanila, illusion lang yan. Okay? Kaya, ang sabi rito, walang gumagawa. Kasuklam-suklam ang kanilang ginagawa, hindi lamang ho natin alam. Sa likod niyan, ng kanilang pagdidinay at walang takot sa Diyos, kakilakilabot ang kanilang mga ginagawa. Pati po, kaya ang tanong, are you a fool or are you wise? Wisdom po ba yan? Or foolishness? No? Balikan natin yung dispensation natin. Sa iba, foolishness po. Hindi po wisdom ang dispensation of innocence, dispensation of conscience, dispensation of human government. Sa kanila, kaululan yan, kahangalan yan. Dispensation of promise, dispensation of the law, dispensation of grace. Sa kanila, walang saysay itong mga bagay-bagay na pinag-aaralan natin. The new heaven, the new earth, the new 7 things. These are foolish things. The fool had said in his heart, there is no God. There is no dispensation of innocence. There is no dispensation of law. There is no God. There is no Bible. There is no new heaven, new earth. There is no heaven, no hell, no lake of fire. Ano daw sila sa mga taong ito? Itong mga taong ito, they are corrupt, done abominable works, and there is none that doeth good sa kanila. Kaya, the fool had said in his heart, there is no God. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, are you listening? No, nakikinig po ba kayo? Are you listening? There is no God? Or pinapakinggan, kayo po yung nakikinig? O napapakinggan nyo po ba ako? O pinapakinggan? O ano? No?
Are you saved? Ligtas po ba kayo? Are you baptized? Ano ho? Baptized po ba kayo ng Baptist baptism? Are you obeying the word of God? The fool have said in his heart, there is no God. Do you fear God? May takot po ba kayo sa Panginoon? Or, in other words, do you fear God's word? May takot po ba kayo sa salita ng Diyos? Do you fear God's wisdom? Do you fear God's wisdom? Mga kapatid, ito'y mga halaga at simpleng tanong sa mata natin. Kayo po, na napakinggan nyo ang kanyang salita, sa mata ninyo, sa akin, ano po kami? Ano po kami? Kami mga nandito sa Zoom, nakikita nyo po yan, mga members ng Ecclesia pong ito. Kami po ba ay full or wisdom itong sinasabi namin? Ano po ang take po ninyo dito? Okay? Sa inyo po, do you give your tithes? Is this foolishness or wisdom? Did you give your thanksgiving offerings? Ito po ba ay foolishness or wisdom? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, ang pagkilos natin sa ating pong sa Panginoon. Kasi ang mga bagay na ito'y sinabi ng salita ng Diyos. Give your life. Give your heart. Give your time. Is this foolishness or this is wisdom? Are you wise or are you fool? Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Dalangin po namin, Ama, na ang inyong salita ay mag-penetrate, hindi lamang po sa kanilang tainga, kundi sa kanilang puso at sa kanilang isipan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kapahayagan ng iyong salita sa lahat. At sa lahat po ng mga nagdududa sa katotohanan ng aming pong mga natunghayan, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pananampalataya. Sa mga sandali pong ito, aking dalangin, Panginoon, na mapakinggan nila ito sa kanilang puso at dumating sa kanila ito bilang wisdom, understanding, and sa kanila dumating po ito bilang knowledge, karunungan, Panginoon. Maraming salamat po sa mga karunungan pong ito na aming pong napakinggan. Mula sa aming pong mga bata na miyembro ng Ecclesia pong ito at sa mga adult, tanggapin po namin ito, Panginoon, ng inyong salita na totoo at pwedeng pagkatiwalaan. Sa lahat po sa inyo na nais pong tumanggap sa Panginoon, nais po bang tanggapin ang Panginoon sa inyong puso? Pagod ka na ba sa kagagawa ng kasalanan? Pagod ka na ba sa katatakbo palayo sa Panginoon? Isang bagay, lumapit ka sa Panginoon. Nandyan po lamang po ang ating pong Panginoon. Naghihintay sa inyo, manumbalik tayo sa Kanya. Tanggapin niyo po si Kristo sa puso niyo. Isang simpleng panalangin, katulad po ng panalangin nung namatay kasama ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Anong pong panalangin niya? Ito pong panalangin niya. Yung nasa kanan na napako kasama ng ating pong Panginoon. Ito lang panalangin niya. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yun lang. Simpleng panalangin, mga kapatid. Ikaw ba'y nabibigatan na sa iyong mga kasalanan? Sa iyong bisyo? Sa iyong magulong buhay? Sa iyong kinakatakutan kinabukasan? Isa lang naman ang pwede mong gawin. Manalangin ka, Panginoon, ang lahat na ito na aking napakinggan, sinasampalatayanan ko, O Diyos. Nagsisisi ako sa aking lahat ng mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ako'y naniniwala na ikaw, Panginoon Jesus, ay namatay para sa akin, inilibing para sa akin, at nabuhay naman muli para sa akin, upang ako'y maging kabahagi ng Ecclesia, ng church, ng simbahan, nang sa gayon ay ikakasal kami sa inyo, Panginoon. Simpleng panalangin na sasambitin niyo po, kahit po pagkatapos po ng message na ito, you can go somewhere in your house, alone, and quietly pray to God.
Panginoon, nagsisisi ako sa lahat ng mga kasalanan. Then, pagkatapos po niyan, patuloy kayo makinig ng salita ng Diyos. Pagtiwalaan ang kanyang pong salita. Iniimbitahan ko po kayong patuloy na makilahok po sa amin, makijoin po sa amin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa aming pong mga kapatiran, sa aming mga bisita, at salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga makakapakinig din nito in the future. Pagpalaan niyo po sila at iligtas, magkaroon din sila ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan at katiyakan ng kalangitan. Ito po ang aming dalangin para sa kanila sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay magkakaloob ng ating pong offering at sa lahat po ng mga kapatiran natin na magkakaloob ng ating pong offering, nandyan po ang ating pong mga bank accounts, nandyan po ang ating pong mga bank accounts. Picturean nyo po yan at pwede po kayo magpadala ng inyo pong offering sa GCash, Paymaya, or sa ating pong Union Bank, sa BPI po natin account, sa BDO account, RCBC account, or sa Security Bank account po natin. So, online po tayo ngayon sa ating pong pagkakaloob. Okay? So, tayo po ay manalangin po sa ating pong offering, mga kapatid. At nais kong tawagin si Brother Oscar sa ating pong prayers sa ating offering. Okay? Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po muli sa araw nito. Panginoon, salamat po sa mga salitang inyong ibinahagi sa amin, Panginoon. Salamat sa aral, Panginoon. At salamat sa kaligtasan, Panginoon, na inyong ibinigay sa amin. Nawa, Panginoon, ay maging fruitful palalo ang aming buhay, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon, at patuloy na mamutawi ito sa aming puso't isipan, Panginoon, at magamit namin sa pang-araw-araw na buhay namin. Maging sa aming pagbibigayan, Panginoon, wala po kaming ibang itinataas kundi kay po lamang. Maging ang mga matatanggap ng simbahang ito, Panginoon, ay maging kagamit-gamit at maging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. Bless us all, Panginoon. Most especially, bless all the givers, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Their chains were fastened tight, down at the jail the night. Still Paul and Silas will not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing.
despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and sets your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and sets your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. That's when God wants to hear you sing. Okay po. Tayo pong lahat ay madalangin po muli. Let's bow down our heads in prayer. Dakilang Ama, maraming salamat Panginoon sa buong umagang ito Panginoon na muli kami ay nakapagbigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa inyo. Lord, dalangin po namin Panginoon na mamutawi Panginoon ang inyo pong mga salita sa aming mga puso at isipan at patuloy naming alalahanin Panginoon habang kami Panginoon ay nabubuhay Panginoon dito sa mundo hanggang sa muli ninyong pagbabalik o Diyos. Dalangin po namin Panginoon na kayo po ang siyang patuloy na pumagitna sa bawat pamilya Panginoon ng aming simbahan at patuloy nawa Panginoon namin kayong maluwalhati at mabigyan ng kapurihan. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.